Ang tinapoy ng buhay ngayon ay manggagaling sa Deuteronomio, Kabanata 32, talata 7. Ang tinapay ng buhay na iyon ay nagmula sa isang lugar sa lumang tipan, sa Deuteronomio, Kabanata 32, versikulo 7. Dahil naniniwala akong nariyan ka, babasahin ko. Alalahanin ang mga araw ng unang panahon. Isaalang-alang ang mga taon ng lahat ng henerasyon. Anungin mo ang iyong ama at sasabihin niya sa iyo, ang iyong mga matatanda at sasabihin nila sa iyo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Alleluia. Amen. Mabuting makita ang lahat. May nakikita akong mga bisita at ipapakilala namin kayo sa inyo maya-maya. Maraming salamat sa pagsali sa Shilo. At ngayon ay araw ng Pyongyang. Kaya ito talaga ang araw na itinatag ng nagtatag na pastor na si Reverend Abraham Park ang simbahang Pyongyang. Siyempre, mayroon itong iba't ibang pangalan. At kaya ipinagdiriwang namin yan at tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos na yon. Dalangin ko na habang sumasamba kayo sa espiritu at katotohanan, ilalaan ninyo ang buong puso at debosyon ninyo sa pagsamba sa ating Ama. Naniniwala ako na siya ay sasamahan natin at tayo ay magiging masagana sa lahat na ating gagawin. At idinadalangin at binabasbasan ko ita sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Gusto kong maghanap ng isa pang sipe. 1 Pedro 2, versikulo 5. Pwede mo munang hanapin yan. Pedro 2:5. Nakaset up na. Sige, sabay-sabay nating basahin muna ang Pedro, Kabanata 2, talata 9. Pakiusap, kung nahanap na, sabihin ng amen, basahin natin ng sabay. Handa na, simulan na. Amen. Kaya gusto kong gamitin ang dalawang sipi na ito, ang unang Pedro 2, talata 9, at gayon din ang Deuteronomio 32, talata 7. At gusto kong ipagpatuloy ang aking mensahe tungkol sa talangkanan ng mataas na saserdote. Kaya ang talaangkanan ng mataas na saserdote, pamalawang beses na ito. At ang pangunahing teksto na ating pinag-aaralan, gaya ng ating nabasa kanina, ay matatagpuan sa Deuteronomio Kabanata 32, talata 7. At saka nabasa rin natin ang unang Pedro Kabanata 2, mga kapatid. Versikulos yan. At ang salitang ito ay batay sa ika-6 na aklat ng seryeng History of Redemption. Alam kong hinihintay nating lahat ang bersyong Ingles ng ika-6 na aklat ng History of Redemption. Kaya magbibigay ito sa iyo ng konting preview kung tungkol saan ang libro. Kaya ang ika-6 na aklat ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya pinag-aralan na natin ang introduksyon sa talaangkana ng mataas na saserdote. Kaya bilang pagbabalik tanaw, sa Ebreyo may dalawang pangunahing salita para sa mataas na saserdote. Kaya binabalikan lang namin ang mga natutunan namin noong nakaraang linggo. At ang unang salita ay Kohen Gadol. At bukod pa rito, ang pangalawa ay Kohen Rosh. Kaya kung isusulat mo ito sa Hebreyo, Kohen at saka si Gadol. At si Kohen Rosh, dahil dito, ang Kohen na ito ay maliwanag na may tuturing na isang tunay na pari. At ang Gadol na ito ay nangangahulugang dakila o nangangahulugang marangal. Kaya ang Kohen Gadol ay maaaring mga hulugang dakilang pari. Maari rin itong mga hulugan
Kagalang-galang na pare, kagalang-galang na pare, kaya dakilang pare at kagalang-galang na pare. At pagkatapos, itong Kohen Rosh, para sa mga nakapag-aral ng kaunti ng Hebreyo, ang Rosh ay nangangahulugang ulo o ang ibig sabihin nito ay una, at kaya ito ang kinatawan na pare. Ang isang kinatawan na nagsisilbing pare na siyang tunay na kumakatawan sa hanay ng mga pare. Maganda, kinatawan na pari o tinatawag nating itong punong pari. Kaya ang ibig sabihin nito ay may mga taong palaging nagtatrabaho sa templo, nakalaan sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Sila ang mga Levita, ang lipi ng mga Levita. Ngumit sa mga Levita, sila ay mga pari. Kaya ang mga pare ang siyang namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ngunit kahit sa mga pare, naroon ang mataas na pari. Kaya ang mataas na saserdote ang pinuno ng lahat ng mga pari o siya ang kinatawan ng lahat ng mga pari sa pangkalahatan. At kaya, halimbawa, sa hukbo, meron tayong parang isang general. Kaya ang general ay parang pinuno ng dibisyon o ng isang partikular na base. Kaya ito ay isang taong nasa pinakamataas na posisyon at kumakatawan sa lahat ng pari at sa mga tao at namamagitan sa Diyos at sa mga tao. At kaya narito ang Kohen Gadol at Kohen Rosh. At kaya ito ang mataas na saserdote. Sinasabi lang natin na mataas na saserdote ayon sa pagkakasali nito sa Biblia. At ang mataas na saserdote ay may ilang mga gawain na ibinigay sa kanya ng Diyos. At gaya ng nakita ninyo sa aming pangunahing serbisyo, nagsuot sila ng mga espesyal na kasuutan. At ang aming tagapagtatag na pastor, si Reverend Abraham Park, siya ang unang naglarawan ng lahat ng ito sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ang dikon natin na si Yong, siya talaga ang nagtahi nito lahat. At nakita namin na iyon ay ginawa, isinuot at minodelo ng aming aktor. Kaya isinuot nila ang mga espesyal na kasuotang ito at ang mga kasuotang ito ay may espesyal na kahulugan. Pero una sa lahat, kung titingnan mo ang papel ng pari. At sa madaling salita, sila ang nanguna sa pagsamba. Kaya pinangunahan nilang pagsamba, mga sakripisyo at iba pa. Kaya ito ay matatagpuan sa Hebreo 8, talata 3. Sila ang mga nanguna sa mga tao sa pagsamba. Ibinigay nila ang salita, dinangunahan din nila ang papuri. Inihahanda nila ang mga hayop at ang mga halimaw para sa mga sakripisyo. Kaya ito ang tungkulin ng pari at gayon din ng mataas na saserdote. At kaya ang mataas na saserdote, sila ang nanguna sa pagsamba at sa mga sakripisyo. Mga Ebreo, Kabanata 8, versikulo 3. At pagkatapos, pangunawa, ang talaangkanan ng pari. Nakatala sa Biblia. At sa pamamagitan ng talaangkanan ng mga pari, ipinakita ng Diyos ang espiritual na daloy. Ipinakita ng Diyos kung saan nakasalalay ang kanyang kalooban. Kaya naman, kahit maraming pari o mataas na saserdote, ngunit sa pamamagitan ng talangkangan ng pari, makikita natin na ipinakita ng Diyos kung nasaan ang kanyang kalooban. At kung saan nakasalalay ang kanyang kalooban, kung saan naroon ang kanyang espesyal na pagpapahid. At sa gayon ay makikita mo ang spiritual na daloy. Ang spiritual na daloy at may ilang mga talata na ating hahanapin. Mga bilang Kabanata 3, talata 4 at gayon din ang Ezekiel Kabanata 43, talata 19. Ngayon, sa mga bilang Kabanata 3, talata 4, binabanggit nito kung paano si Aaron ay nagkaroon ng apat na anak na lalaki, sina Nadab at Abihu at si Eleazar at ngayon din si Ithamar.
Ngunit sina Nadab at Abihu ay pinatay ng Diyos dahil nag-alay sila ng kakaibang apoy. Kaya sina Ithamar at Eleazar ay naglingkod bilang mga pari. Ngunit ang tunay na pagkasaserdote at ang tungkulin ng mataas na pari ay napunta kay Eleazar. Kaya makikita natin na sa pamamagitan ng talaang kanan, makikita natin kung saan nakasalalay ang kalooban ng Diyos. Mamaya na, ipinopesya ni Ezekiel na ang mga saserdoteng nagmula sa lahi ni Zadok ay maglilingkod sa aking santuaryo dahil tinutupad nila ang aking tipan. At kaya nakikita natin na sa pamamagitan ng lahing ito ng talaang kanan ng mga pari, nakikita natin ang kalooban ng Diyos. At kung saan ito dumadaloy at kung saan ito nakapatong. Kaya tingnan natin itong ilang sipe. Numero 3, 4, at saka ko rin babasahin. Ezekiel 33:19. Medyo mas malapit, okay? Kaya mga numero, Parata 4. Basahin natin ito ng sabay-sabay, pakiusap. Ngunit sina Nadab at Abiho ay namatay sa harap ng Panginoon nang mag-alay sila ng kakaibang apoy sa ilang ng Sinai. At wala silang mga anak. Kaya't sina Eleazar at Itamar ay naglingkod bilang mga pari nung nabubuhay pa si Aaron na kanilang ama. Kaya naglingkod sila bilang mga pare, ngunit gaya ng alam natin, ang mataas na saserdote at ang tungkuling iyon ay napunta kay Eliezer. Tingnan din natin ang Ezekiel 43:19. Ezekiel 43:19. Sige, kung nahanap mo na, sundan mo na lang. At sa mga paring Levita na mula sa lahi ni Sadok na lumalapit sa akin upang maglingkod sa akin, ay ibibigay mo ang isang batang toro na handog pang kasalanan. Kaya nakikita natin na ang mga supling ni Sadok ang gagawa ng pagkasaserdote at ginamit sila ng Diyos dahil sila ay tapat sa Diyos. Kaya habang tinitingnan natin ang papel ng pari at ng mataas na saserdote, makikita natin na sila ang nanguna sa mga sakripisyo. Sa pamamagitan ng talaang kanan, nakita natin ang espiritual na daloy. At gayon din, sa pamamagitan ng mataas na saserdote, nakikita natin na sila ay gumawa ng pagbabayad sala. Gumawa sila ng pagbabayad sala. At lalo na, ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan, minsan sa isang taon. At sila'y nagbayad sala para sa kanilang sarili at para sa iba pang mga tao. At kailan ito nangyari? Ito ay noong ikapitong buwan at ikasumpung araw. At ito ay tinatawag na araw ng pagbabayad sala. Tama ba? Ang araw ng pagbabayad sala. Napakahalagang araw ito. Araw ng pagbabayad sala. At kaya, ang araw ng pagbabayad sala, ito ay nakasulat sa Levitico 16, mga talata 1 to 34. At lalo na kung titingnan mo ang versikulo 12 at gayon din sa versikulo 20, sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa petsa. At ipinapakita nito na ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan minsan sa isang taon. At nagawa nilang magbayad salak. At ito ay napakahalaga dahil ito ay isang palatandaan ng kung ano ang mangyayari sa huling panahon. Babasahin natin ang mga talata nito. Ngunit ang mangyayari ay, kaya ang mataas na saserdote sa araw na ito, siya ay babalik at babalik. Una sa lahat, kukunin niya ang ginintuang insensaryo. Kaya ano ang ginintuang insensaryo? Ito ang ginintuang insensanyo. Nagsusunog sila ng insenso doon. Kaya ginintuang insensaryo at po, may mga butas doon. At pagkatapos, ineo, isang lupit na pinagdadala nila nito. At ito ang gininto ang suuban.
At ang ginagawa ng mataas na saserdote ay kinukuha nila ang mga nagbabagong baga mula sa dambana ng handog na susunugin. At inilagay nila ito rito at sinindihan nila ang insenso at dinala nila ito sa harap ng altar ng insenso. Ngunit pagkatapos, sa araw ng pagbabayad sala, dinadala nila ito sa kabanal-banalan. Kaya heto sila, dala-dala itong ginintuang insensaryo at napakaraming usok ang lumalabas. At ito ay isang napaka siguro mabangong amoy dahil sinusunog ito kasama ng insenso. Kaya natatakpan nito ang lahat ng amoy ng mga hayop at ang dugo. At napakausok nito. Siya may dala nito. At papasok siya, dadaan siya sa tabing. Kaya nalagpasan niya ang beno. Itong belo rito mismo, ito ang altar ng insenso. At pagkatapos ay pumunta siya sa kabanal-banalan kung saan naroon ang kaba ng tipan. Kaya sa loob, puro ginto. At sa gayon ay nadaanan niya ang belom. At lahat ay mausok. At kaya naroon ang lahat ng usok na ito. Ngunit sa araw na iyon, ang mataas na saserdote ay makikipagkita sa Diyos. Ang Diyos ay bababa sa ibabaw ng luklukan ng awa. At ang mataas na pari ang gagawa ng pagbabayad sala para sa kanya at para sa buong bayan. At ano ang kinakatawan nito sa hinaharap? Sa panahon ng ikalawang pagparito ng Panginoon, ano ang mangyayari? Sa Biblia, sinasabi na ang ikalawang pagparito ng Panginoon, ang anak ng tao, ay darating, kasama ang mga ulap. Kaya ang presensyang ito ng Diyos sa gitna ng ulap o sa gitna ng usok ay nagpapakita na ang anak ng tao ay darating na nakasakay sa mga ulap o sa ibabaw ng ulap sa kanyang pagbabalik. Kaya kung titingnan mo ang pahayag 10, talata 1, at gayon din ang pahayag 14, talata 14, sinasabi nito na ang makapangyarihang anghel ay bumaba mula sa langit. Nababalutan ng ulap? Kaya tuwing makikita mo sa lumang tipan sa buong Biblia, maging sa bundok Sinai, nang bumaba ang Diyos sa mga tao, mayroong malaking usok at apoy at may mga ulap. Kaya bumaba ang Diyos sa ganun sitwasyon. At sa parehong paraan, sa huling panahon, kapag muling dumating ang Panginoon, darating siya sa mga ulap. At siya'y darating na nakasakay sa mga ulap. Siya ay nagmula sa lamit, kaya siya ay nagmula sa langit. Tingnan natin ang mga talatang ito. Okay, sinasabi nito sa iyo ang tungkol sa petsa at araw ng pagbabayad sala. Alam natin yan. Tingnan natin ang pahayag 10.1, pahayag 14.14. At para sa iyong sanggunian, ang Juan 6:38. Sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit. Sige, basahin natin. Una sa lahat, ang pahayag, Kabanata 10, talata 1. Basahin natin yan nagsabay-sabay. Handa na, simulan na. Bumaba siya mula sa langit na balot lang ulap, may bahaghari sa ulo, ang mukha'y gaya ng araw, at ang mga paay tila mga haliging apoy. Kaya makikitang balot siya ng ulap. Siya mismo ay nababalutan ng ulap. Apokalipsis 14:14, babasahin ko ito para sa iyo. At tumingin ako at narito ang isang puting ulap at sa ibabaw ng ulap ay may isang katulad ng anak ng tao na may gintong korona sa kanyang ulo at isang matalas na karit sa kanyang ulo. Ngayon, gintong korona, kaya ang mataas na pari, sila ang nagsuot ng gininto ang korona. Tama ba? At sinasabi nito, banal sa Panginoon. Kaya ang larawang ito ng pagdating ng Panginoon ay talagang larawan ng kanyang tungkulin ng pari. Kaya nakahubad siya. Nakasuot siya ng puting rosas na may korona. Kaya't siya ay darating bilang ang walang hanggang mataas na saserdote. At siya ay darating na nasa ulap. Kaya kapag ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalan, minsan sa isang taon, sa araw ng pagbabayad sala, ito ay nagpapahiwatig ng pangyayaring iyon. At kaya, sa huling trompeta, ano ang mangyayari? Magkakaroon ng pagkabuhay muli at magkakaroon ng pagbabagong anyo. Kaya sa huling araw, makikita ang 1 Corinto 15, talata 50 to 51. Magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli at magkakaroon ng pagbabagong anyo.
Kaya ang Panginoon ay darating sa himpapawid at sasalubungin natin siya. Ang mga patay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli at pagkatapos, tayong mga buhay pa ay magkikita-kita. Magbabago tayo sa isang iglat at hindi natin makikita ang kamatayan. At sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. At tayo'y papasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. At kaya iyon ay itinuturo nito. At sa araw na iyon, ang walang hanggang pagbabayad sala ay isinasagawa. Walang hanggan. Kaya pansamantala lamang ito. Ngunit sa araw na darating ang Panginoon, ito ay ang walang hanggang pagbabayad sala, kung saan ang lahat ng ating mga kasalanan ay tuluyang naanod ng tuluyan. At lahat ng ating kadustaan, ng ating pagkakasala, ay napapawi magpakailanman. Nagawa na ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit sa pamamagitan ng pagparito ng Panginoon, muli sa mga huling panahon, tutuparin niya iyon. Siya ang magpapasya nito at ito ay magiging walang hanggan. At tayo ay pupunta sa langit kasama niya. At kaya sa araw na iyon, lahat ng ating kadustaan, lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating nakaraan ay nahuhugasan na lamang. At kaya lahat tayo ay mayroong isang taon nakaraan, alam mo, tayo ari nabubuhay ng buhay. At gumagawa tayo ng mga bagay na ikinahihiya natin at ayaw nating sabihin kahit kanino. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay pinatawad at hinugasan mula sa lahat ng mga kasalanang iyon. Pinatawad na tayo. Kaya, kung titingnan mo ang isang sipi lamang sa Josue, Kabanata 5, Talata Siyam, sinasabi nito na ang mga Israelita ay dumating sa Gilgal at sila ay tinuli doon. At ang Gilgal ay nangangahulugang alisin ang kahihiyan ng Egypto. Kaya ang Gilgal ay ang ika-42 kampo sa lupain ng Kanaan. At kaya ang mga saserdote, muli, ang mga saserdote ay binuhat ang kaban. At lumabas sila sa unahal. Humakbang sila papasok sa ilog Jordan. Humiwalay ito. Tumawid sila at sila'y nagkampo sa Gilgal. At ito ang huling kampo, mulit ito ay sa lupain ng Kanaan. Kaya ang lupang ito ng Canaan ay isang larawan ng langit. At kaya kapag pumasok tayo sa langit, ang ating kadustaan ay lubos na mapapawi at aalisin. Amen. Minsan, may mga bagay tayong nagagawa at pinatawad na tayo ng Diyos, pero hindi natin mapapatawad ang ating mga sarili. Alam mo, teka, bakit ko ba ginawa yun? O paano ko nagawa yun? Alam mo, masyado akong nalinlang at hindi nakapag-isip ng tama. O baka naman, may nangyari sa atin noong bata pa tayo. Alam mo, baka nakaranas ka ng pang-aabuso o sexual na pang-aabuso o may insidente na nagdulot ng matinding sakit at saktan sa buhay mo. Ngunit, inaalis ng Diyos ang lahat ng kapintasang iyon. Sabi niya, mawawala na raw iyon magpakailanman. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagsisisi? Ano ang pinakamalaking pagsisisi? Anong pinakamalaking kahihiyan? Iniisip ko kung alam na natin. Ano ang pinakamalaking kahihiyan para sa mga tao? Ang pinakamalaking kahihiyan at pinakamalaking kapintasan ay kamatayan. Kamatayan, kamatayan. Kaya sa Isayas, Kabanata 25, versikulo 7 at 8, sinabi niya na lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman. At aalisin niya ang kadustaan ng mga taong bumabalot sa kanila. At kaya ang kadustang ito ay kamatayan. Ang pinakamalaking kapintasan ay kamatayan. At kaya sa araw na ito, walang hanggang araw ng pagbabayad sala. Malalampasan natin ang kamatayan. At hindi tayo makakakita ng kamatayan at magbabagong anyo tulad ni Enoch at Elias. Amen. Basahin natin ang sipi na yon. Isayas, Kabanata 25, versikulo 7 at 8. Kaya ang pinakamalaking kapintasan ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay ating kahihiyan at kadustaan. Sige, sabay-sabay nating basahin. Handa na, simulan na. At sa bundok na ito ay kanyang lulunin ang takip na nakatakip sa lahat ng mga bayan, maging ang lambong na nakaunat sa lahat ng mga bansa.
Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mukha at aalisin niya ang kadustaan ng kanyang bayan sa buong lupa sapagkat nagsalita ang Panginoon. Kaya ang pagsisinayan ay tumutukoy sa kamatayan at lahat ng bunga ng kasalanan. Napapasok sa loob nito, kaya ito, hinahanap natin ang araw na iyon. At alam mo, napakahirap ng buhay na ito at napakaraming problema ang ating pinagdadaanan at napakaraming sakit at kirot at walang araw na lumilipas na hindi tayo nahihirapan. Ngunit maaari nating asahan ng araw na ang lahat ng ating kahihiyan at pagkakasala ay aalisin magpakailanman. Amen? At iyon, ang kamatayan ay lulunin at tayo ay pupunta sa langit na hindi makakaranas ng kamatayan. At dalangin ko na sana'y maasahan ninyo ang araw ng pagbabagong anyo at idinadalangin at binababasbasan ko ito sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Amen? Ngayon, nakita namin ang papel ng mga pari. Makukuha ba natin itong step? Maaari ba tayo, kunin mo na ba ito sa susunod? Sila, kaya lahat ng tungkulin ng pari ay nakaturo kay Jesus na siyang ating walang hanggang mataas na pari. Walang hanggang mataas na saserdote? Tiyak. Sa lumang tipan, lahat ng mga mataas na saserdote, nagbago na, alam mo na. Nagsilbi sila sa kanilang termino at nagretiro at pagkatapos ay namatay, tama ba? Kaya ang pagkasaserdote ni Aaron ay pansamantala lamang, ngulit ang pagkasaserdote ni Jesus ay walang hanggan. Siya ang walang hanggang mataas na saserdote. At kaya siya mismo ang naging sakripisyo. Siya ang sakripisyo. Kaya sa Juan Kabanata 1, versikulo 20, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At nakikita natin na si Jesus mismo ang anak ng Diyos, ang pangalawang persona sa Trinidad. At ginawa niya ang walang hanggang pagbabayad sala. Kaya naman, ang lahat ng papel ng mataas na saserdote ay nakaturo kay Jesus na siyang ating walang hanggang mataas na saserdote. Kaya bilang referensya lamang, ang Hebreo, Kabanata 3, talata 1, at gayon din ang Hebreo, Kabanata 9, talata 7. Pwede mo yang hanatin. At saka pati na rin ang mga Hebreo, Kabanata 4, versikulo 14 hanggang 16, at mga Hebreo, Kabanata 10, versikulo 20 hanggang 22. Kaya ang Hebreo 3 at 9 ay nagsasabi na si Jesus ang ating mataas na pari. At nakikiraman siya. Siya ang mataas na saserdote na nakikiramay sa ating kahinaan. Kaya si Jesus ang dakilang mataas na saserdote, ngulit hindi siya isang Diyos na nasa malayo, kundi siya ay nagdusa tulad ng ating pagdurusa. Kaya naman, nauunawaan niya ang ating mga paghihirap. Nakikiramay siya sa ating kahinaan. At kaya dinanas niya ang lahat ng sakit. Dinanas niya lahat ng pisikal na sakit, pati na rin ang mental na paghihirap. Dumaan siya sa kahirapan. Dumaan siya sa sakit. Pinagdaanan niya ang paghihirap na iyon. At kahit hanggang kamatayan sa krus, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, lahat ng kalungkutan at lahat ng sakit at lahat ng karamdaman ay ipinasa niya sa kanya. At binayaran niya ang halaga ng kasalanan na siyang kamatayan. Namatay siya sa ngalan namin. Kaya naman, nakikiramay siya sa atin. Kaya sabi mo, ang hirap talaga, Pastor James. Mahirap ang buhay. At dumaan tayo. Lahat ng mga kahinaang ito. At ang mga sakit na ito. Pero nandito ako para sabihin sa iyo na si Jesus, ang ating walang hanggang mataas na saserdote, nakikiramay sa iyo. Amen? Naramdaman niya ang iyong kalungkutan. Naramdaman niya ang pagtataksihu. Nararamdaman na niya ang iyong kahirapan.
Naramdaman niya ang iyong karamdaman, nadama niya ang bigat ng kasalanan sa kanyang sarili. Ngunit gayunpaman, siya ay walang kasalanan. Sinasabi ng Biblia na siya ay walang kasalanan. Pinasa niya iyon at binayaran niya ang halaga ng ating mga kasalanan. At kaya sa Hebreo 4 column 16, sinasabi nito, kaya nga, pumasok tayo sa silid ng trono ng biyaya ng may kumpiyansa upang makahanap ng tulong sa oras ng ating pangangailangan. At kaya nga sinasabi, kailangan nating lumapit sa Diyos. Bawat sandali, alam mo na, sa lahat ng ating pang-araw-araw na buhay para humingi ng tulong. Kailangan natin ng tulong upang ang Diyos ay makagawa ng aksyon sa ating buhay. Sa Hebreo 10:20, sinasabi na ang kanyang laman ang siyang tabing. At kaya nang mapunit ang kanyang laman, napunit din ang lambung na iyon. Kaya alam mo, tayo, sabi, ito ang tabing na nasa pagitan ng dakong banal at ng kabanal-banalan. Pinakabanal sa mga banal, itong banal na lugar. At ang belo na ito ay napunit. At kaya ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, ay maaari na tayong makalapit sa Diyos. Maaari tayong lumapit sa Kanya. Kaya ang kanyang laman ay naging simbolo ng belo. Ang belo ay simbolo ng kanyang laman. At nang mapunit ang kanyang laman, iyon ang nagbukas ng daan upang mapalapit sa Diyos. Kaya ngayon, maaari na tayong lumapit sa Diyos ng may katapangan at pananampalataya kay Jesus. At kaya, wala tayong magagawa. Kailangan nating umamin. Alam mo, masasabi mong bata pa ako noon at alam mo, matalino ako at malakas. At alam mo, pero ang buhay, alam mo, gaya ng alam ng marami sa atin, ay napakabilis lumipas. Hindi ka habang buhay na bata. Alam mo, tumatanda ka na, alam mo na. At ang bilis lumipas ng panahon. At pero alam mo kung ano, kapag tayo ay isinilang sa mundong ito, mayroong pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Ngunit, kapag nilisan natin ang mundong ito, wala nang kaayusan. Kaya ang mga ipinanganak ng huli ay maaaring mauna, maaari silang mamatali. Hindi natin alam kung kailan tayo aalis na. Sa balita, nabalitaan mo ba na may isang estudyante sa high school na nag-aaral para sa kanyang mga pagsusulit ang nakasakay sa bus sa Korea, tama ba? Narinig mo ba ang balitang yan? Ama. At sa tingin ko ay sa bangidong iyon, bangido at nagbanggaan ang bus at ang kotse. At sinubukan ng bus na lumiko at bumangga sa isa pang bagon. At isang estudyante sa high school ang namatay. At naghahanda pa lang siya para sa kanyang mga pagsusulit sa Saturday o sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Alam ba niya na mamamatay siya sa araw na yun? Malamang iniisip niya ang pagsusulit niya at iba pa. Kaya hindi namin alam. Hindi natin alam kung kailan tayo aalis. Napakahina natin. Pero kapag naunawaan natin na, wala akong magagawa ng mag-isa at tumawag tayo sa Diyos, tutulungan niya tayo. Amen? Tutulungan niya tayo. Kaya ang salitang Enos sa wikang ito ay nangangahulugang mahina at mahina. At noong panahon ni Enos, tumawag sila sa Diyos. Kaya kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, naniniwala akong tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Tutulungan ka ng Diyos. Kaya, alam mo na, paano ko aalagaan ang lahat ng mataong ito? Alam mo na, ang matrikula, o alam mo na, lahat ng mga sundalong ito. At paano ko aalagaan ang aking pamilya at lahat ng mga responsibilidad na ito? Alam mo, napakamahal ng tuition gayon. At lahat ng mga bagay na ito, mayroon tayong mga katanungan tungkol sa mga ito. Ngunit tutulungan ka ng Diyos. Amen. Mga awit 121. Mga awit 121. Sinasabi sa mga talata 1 hanggang 2, itinataas ko ang aking mga mata sa mga bundok at saan nanggagaling ang aking saklolo. Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo, Panginoon, na lumika ng langit at lupa. Ang ating tulong ay nagmumula sa lumikha, ang lumikha ng langit at lupa. Nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang salitang iyan ay lumikha ng isang puwersa at tinutulungan tayo nito at lumilikha ito ng mga bagay na wala roon. Kaya't dalangin ko na maunawaan natin na si Jesus ang ating mataas na saserdote na nakikiramay sa atin.
Alam niya ang ating mga kahinaan at sa kanya mo may ilalagay ay iyong pag-asa. At para makahingi ka ng tulong sa kanya upang makatanggap ka ng biyaya at upang makatanggap ka ng tulong sa oras ng iyong pangangailangan. Pinagpapala ko ito sa ngalan ng Panginoon. Amen. Ikalawa, gagawin natin ang dalawa ng mabilis at pagkatapos ay pupunta tayo sa konklusyon. Kaya bilang dalawa, ang talaang kanan ng mataas na saserdote, talang kanan ng mataas na pari, HP, at ang nakatatandang pastor, siya. Inorganisa at binuod ang 77 henerasyon ng mga mataas na saserdote sa unang pagkakataon at ipinakita ito sa kasaysayan ng sangkataunan. 77 henerasyon. Kaya hindi natin maaaring talakain lahat yan. Pero kung makakagawa lang ako ng chart para sa iyo, maaari nating subukang uriin na lang. Eto, sige po. Kaya ang unang saserdote ay si Aaron. Siya ang unang parmi. Ang unang mataas na pari kung sasabihin ko na. Kaya ang unang mataas na saserdote at ang strukturang ito ay pinasinaayan nung taong 1445 BC. At kung titingnan mo, Exodo 40 talata, Dewa. At kung titingnan mo rin ang Exodo, Kabanata 40, talata 13, ipinapakita nito na itinayo nila ang tabernakulo noong ikalawang taon ng kanilang Exodo. Tama ba? At kung titingnan mo ang versikulo 13, sila. Pinasinaian si Aaron bilang unang mataas na saserdote ng bayan. Kaya siya ang unang mataas na pari noong 1445 BC. Ang huling mataas na pari na siyang ikapitumpukpito henerasyon ng mataas na pari ay si Pinayas at siyang ikapitumpukpitong henerasyon niya. At siya ay napili sa pamamagitan ng palabunutan, pinilid sa pamamagitan ng marami. At ito ay nakasulat sa kasaysayan mula 67 AD hanggang 70 AD. Kaya kailangan mong tumingala pataas. Sina Flavius, Josephus at ang kanyang mga sulatin. Josephus, kaya isinulat ni Josephus ang asterisk, the Jewish Wars and the Jewish Antiquities. Kaya naman, isinulat ni Flavius Josephus ang tungkol sa ang talaang kanan ng mataas na saserdote pagkatapos ng pagbabalik. At sino kaya ang unang pari? Aaron. At ang huling pari, Ari? Phineas. At siya ay napili sa pamamagitan ng palabunutan ayon kay Flavius Josephus. Kaya isinulat ni Titus Flavius Josephus ang tungkol dito. Kaya sa lumang tipan, mayroong 29 na henerasyon na nakatala sa Biblia. At kaya ang 10 na iyon ay ang 29 na henerasyon ay mula kay Aaron hanggang kay Jadua. At ito ay matatagpuan sa 1 Chronica 6, mga talata 3 to 15. At gayon din, mga bilang 12, mga talata 10 to 11, at gayon din ang 22. Kaya ito ang 1 Chronica 6, mga talata 3 to 15, at mga bilang 12, mga talata 10, 11, at 22. At ipinapakita nito sa iyo ang 29 na henerasyon na aktual na nakatala sa Biblia. Kaya 29 na henerasyon. At kaya, ang unang 10 mga lalaki ay masigasig na nagtrabaho sa loob ng tabernakulo ni Moises. At ang sumunod na 13 ay nagtrabaho sa templo ni Salomon.
Templo ni Solomon. At pagkatapos ng sumunod na anim, nagtrabaho sila sa templo ni Zerubbabel. Ang templo na itinayo ni Zerubbabel. Kaya ang 10 henerasyon simula sa 14, 1445 BC hanggang 959 BC. Dito natapos ang templo ni Solomon. At sa templo ni Solomon, simula noong 959 BC hanggang 586 kung saan nawasak ang templo. At kaya sila ay nagtungo sa Babylonia. Bumalik sila at sinimulang itayo ang templo ni Zerubbabel. Mula 515 BC hanggang 370 BC, nagtrabaho sila sa templo ni Zerubbabel. Kaya narito ang 29 na saserdote na nagtrabaho mula sa tabernakulo ni Moises, templo ni Solomon at templo ni Zerubbabel. At ito ay nakatala sa tala ng lahi ng mataas na saserdote. At gayon din, sa hindi mga numero, kundi si Nehemias. Pasensya na, Nehemias. Patawarin mo ako, Nehemias. Kaya Nehemias, Kabanatang 12, versikulo 10 at 11 at 22. Kaya naitatala nito ang ika-29 na henerasyon. Dumako na lang tayo sa Nehemias, Kabanata 12, talata 10, 11 at 22. At tingnan natin ang huling anim. Kaya si Nehemias, kaya pagkatapos ng mga kronika, si Ezra at pagkatapos ay si Nehemias. Kaya Nehemias, Kabanata 12, versikulo 10 at 11. Basahin natin ang ika-10 at ika-11. Sige. Nehemias, Kabanata 12. Pagkatapos ito ng 2 kronika, si Ezra at pagkatapos ay si Nehemias. Nehemias, Kabanata 12, talata 10 at 11. Basahin natin yan ng sabay-sabay. Handa na, simulan na. At naging anak ni Yeshua si Joachim, at naging anak ni Joachim si Eliasib, at naging anak ni Eliasib si Joyada, at naging anak ni Joyada si Jonathan, at naging anak ni Jonathan si Jadua. Dahil dito, si Jadwa ang siyang naging pinakahuli, at ito ay nagpatuloy hanggang sa 22. Basahin natin. Tungkol sa mga Levita, ang mga ulo ng mga pamilya ay itinala noong panahon ni Eliasib, Joydaya, Johanan at Jadua. Gayon din ang mga pari noong paghahari ni Dario ang Persano. Kaya dito, hinanap lang namin ang huling anim na gumagana sa templo ni Zerubbabel. Ngayon, merong 48 na henerasyon. Isinulat ni Flavius Josephus. Kaya si Flavius Josephus, siya talaga ang nag-record. Ang 48 na henerasyon. At kaya, kung titingnan mo yung una, ito ay inuri ayon sa panahon. At pagkatapos, ang susunod ay inuuri gamit ang isang pointer. Inuri ayon sa isang pointer. Mayroong 19 na henerasyon dito at mayroon ding 29 na henerasyon dito. Kaya naman, ito ay naganap noong mga panahon mula 370 hanggang sa 320 at maging hanggang sa 37 bago ang panahon ni Kristo o mas kilala bilang BC. Inuturi ayon sa isang panturo ay mula 37 BC hanggang 70 AD. Kaya ayusin natin ulit yang. Pagkatapos ng panahon ng Persia, may mga mataas na pari na inuri ayon sa panahon, tulad noong panahon ng Persia. At sa panahon ng mga Griego, ang panahon ng mga Romano, at pagkatapos nun, may mga mataas na saserdote na hinirang ng mga pinuno. At ang mga ito ay higit pa para sa mga kadahilan ng pampolitika.
at kung sino man ang nasa kapangyarihan. Kaya inuri ayon sa isang pointer. Kaya inuri ayon sa tuldok at inuri ayon sa isang pointer. Kaya ang inuri ayon sa panahon ay may 19 na henerasyon mula 320 BC hanggang 37 DC. At inuri ayon sa isang tagapagpahiwatig mula 37 before Christ. Parang 70 AD. Kaya narito ang 77 henerasyon na inorganisa ng Biblia at ng historiador na si Josephus. Kaya narito ang buod ng 77 henerasyon. Kaya nagtrabaho sila sa tabernakulo ni Moises at templo ni Solomon, ang templo ni Zerubabel, na inuri ayon sa panahon at inuri ayon sa isang panturo. Bilang konklusyon, kaya tayo ay pinawag bilang mga espiritual na pari, mga espiritual na pari. Upang mag-alay ng mga espiritual na sakripisyo. Mga sakripisyo. At ito ay matatagpuan sa 1 Pedro 2, talata 5 at talata 9. Nabasa namin yun. Kaya nga ikaw at ako ay tinawag bilang mga espiritual na saserdote, maharlikang pagkasaserdote sa mga huling panahon. At gayon din ang pahayag 1:6. Tinawag niya tayo bilang kaharian ng mga pari. Sinasabi nito ang kaharian ng mga pari. Kaharian ng mga pari. Kaya tayo ay mga pare at si Jesus ang ating walang hanggang mataas na pare na dumating sa orden ni Melchizedek. Kaya naman, bilang isang espiritual na pari, may mga sakripisyo tayong kailangan gawin na nakakalugod sa Diyos. Kaya ano ang mga sakripisyo na nais ng Diyos? Sa awit 34, versikulo 18, sinasabi nito, ang Diyos ay malapit sa mga pusong wasak. Kaya ang sakripisyong nais ng Diyos ay pusong bagbag. Gusto niyang lumapit tayo sa Kanya nang may pusong bagbag. Kaya malapit siya sa mga pusong sawi. Kaya natatandaan mo ba ang babaeng may hawak na banga ng alabastro? Umiiyak siya sa harap ng mga paanan ni Jesus. Alam mo, at binasag niya ang pabango. At pinupunasan niya ang kanyang mga paa at pinahiran siya ng pabango. At kaya, nabasag ang bote ng pabango at lumabas ang mabangong aroma na ito. At humarap siya sa Panginoon ng may bagbag na puso. Kaya ang mga sakripisyo ng Diyos ay isang pusong bagbag at isang nagsisising espiritu. Tama ba? Likaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang isang matuwid na espiritu sa akin. At nanalangin si David na ang mga handog na kinalulugdan ng Diyos ay isang bagbag na puso at isang nagsisising espiritu. Kaya kailangan nating magkaroon ng pusong sawi. Ito ang aming handog sa Diyos. Pangalawa, kailangan nating sumamba sa espiritu at katotohanan. Sumamba sa espiritu at sa katotohanan. 1 Kabanata 4, versikulo 23 at 24. Pangatlo, kailangan nating ialay ang ating mga sarili bilang isang sakripisyo. Ang ating mga sarili bilang isang buhay na handog, buhay na sakripisyo. At ito ang mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 at 2. Kaya nga sinasabi nito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa awa ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang haing buhay, na banal, at nakalulugod sa Diyos. At aniya, huwag kayong magsiayon sa sanglibutan o sa mga kaugalian ng sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip at upang inyong maunawaan, mapag-unawa ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya naman, kailangan nating ialay ang ating buong buhay sa Diyos. Utang natin sa Diyos ang lahat. Wala,
Kontrolado niya ang bawat selula, bawat, alam mo na, atomo sa ating katawan. Bawat dugo, lahat ng selula, mga buto at ang mga tungkulin nito. Siyang may kontrol sa lahat ng yan at siyang nagbibigay sa atin ng buhay. Alam mo, napakaraming beses na pinoprotektahan tayo ng Diyos mula sa kamatayan, pero hindi natin alam. Hindi nga namin alam, hindi namin kaya. Wala man lang kaming malay. Ngunit pinoprotektahan tayo ng Diyos. Pero hindi man lang namin alam. Malalaman natin. May kamalayan tayo sa marahil 2 o 3 bagay na maaari sana tayong mamatay dahil lang dito at doon. Pero hindi natin alam kung ilang beses na sana tayong namatay. Hindi man lang natin alam na pinoprotektahan tayo ng Diyos. Kaya kailangan nating ialay ang ating buong buhay sa Diyos. Ang aming pananaw, ang aming mga pangarap, ang aming mga puso, ang aming debosyon, ang ating mga ari-arian, pera, mga anak at pamilya ay dapat nating ialay sa Kanya. At naniniwala akong matutuwa ang Diyos. Amen. At pagkatapos, pang-apat, kailangan nating ialay ang mga hintil. Kaya ito ang ebanggelismo. Ihandog ninyo ang mga hentil bilang handog. At kaya, ito ay nasa mga taga-Roma, Kabanata 15, versikulo 16. Babasahin natin ito at magtatapos tayo. Kaya tara na, mga taga-Roma, Kabanata 15, versikulo 16. Sige po, sabay-sabay po nating basahin ito ng malakas. Handa na ba ang lahat? Maaali na nating simulan. Upang maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil na naglilingkod bilang isang pari sa ebanghelyo ng Diyos upang ang aking handog sa mga hentil ay maging katanggap-tanggap na pinapaging banal ng banal na espiritu. Kaya kapag tayo ay nangangaral ng ebanghelyo, ang mga hentil ay nagiging katanggap-tanggap na handog sa Diyos. Kaya tayo ay mga pari ng ebanghelyo. At kapag tayo ay nangangaral ng ebanghelyo, iyon ay nagiging handog sa Diyos. Kaya sa susunod na buwan, magkakaroon tayo ng Thanksgiving at kailangan nating mangaral dahil iyon ang pinakakalugod-lugod sa Diyos. At kapag tayo ay sumasamba, kailangan nating sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sina Nadab at Abihu ay naghandog ng kakaibang apoy. Kaya naman, hindi sila sumamba ng tama. At tatalakayin natin kung ano ang kakaibang apoy na iyon sa ibang pagkakataon. Ngunit, kailangan nating ialay ang ating pagsamba sa Diyos sa paraang nais niya. Hindi natin pwedeng basta-basta na lang gawin sa paraang gusto natin. At kaya merong isang kaayusan ng pagsamba. Ang lugar kung saan ang pangangaral ng salita ay dapat magmula sa pinakamataas na lugar. Maging ang templo ni Ezekiel, ang kabanal-banalan, ay nasa pinakamataas na lugar. Kaya may paraan ng Diyos para sambahin natin siya. At kapag tayo ay sumasamba at nag-aalay ng mga handog na nakalulugod sa Kanya, naniniwala ako na malulugod siya sa atin. At hindi na natin kailangang humingi pa, pero naniniwala akong ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin. Amen? Kaya dalangin ko na sana'y maibalik mo ang iyong pagmamahal sa Diyos, ang iyong pagnanasa at ang sigasig na taglay mo para sa salita ng Diyos. At idinadalangin at binababasbasan ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa mahalagang oras na ito upang pag-aralan ang talangkanan ng mataas na saserdote. At maraming salamat po para sa ika-6 na aklat ng kasaysayan ng pagtubos na nagtulot sa atin ng mas malinaw na maunawaan ng Biblia. Tulungan mo kami, Ama, na maging tunay na mga pari na nakabatay sa iyong pagpapahid at sa iyong kalooban. At Ama, tulungan mo po kaming magampanan ang lahat ng mga gawain ipinagkaloob mo sa amin. Ang paglilingkod sa simbahan, pagsamba, at pagbibigay ng handog na lahalulugod sa iyo. Ama, kung may mga taong nagdurusa, dumaranas sa mga paghihirap at problema, Ama, nauunawaan namin na maaari mo kaming makiramay sa aming kahinaan at tulungan kaming malampasan ang lahat ng mga pagsubok na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Padala ang iyong salita. Pagalingin mo po kami. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating palakpakan.